Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father, sa pag-iingat niya sa ating lahat, 'no? Kaya nandiyan pa rin kayo. Hindi ko kilala kung sino kayo. So nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa mga blessings niya. At alam ko rin na kayo rin, bine-bless din kayo ni Almighty Father. Meron tayong pagkain sa araw-araw, iniingatan niya tayo kahit saan tayong magpunta. Hindi ako lumalis ng bahay, hindi ako maalis ng bahay. Iniingatan ako sa, iniingatan niya ako rito sa bahay. No? Kaya nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Madalang na ako umalis. Pag may bibilin lang, ganun, tas balik ulit ng bahay. Iniingatan ako ni Almighty Father sa pagdadrive ko. Hindi na ako mabilis mag-drive. Binabagalan ko na. No? Kaya nagpapasalamat ako Almighty Father dahil binabago niya ako araw-araw. At alam ko kayo rin binabago ni Almighty Father araw-araw dahil pag magbabasa tayo ng Bible, tsaka pag magpe-pray tayo, malalaman natin ang will ni Lord para sa atin. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Si Almighty Father, kaya nga niya diba pinadala si Jesus Christ para ma-save tayo. So simula't simula pa noon, nung create niya tayo, nung flames of fire pa lang tayo, yun ang plano niya, na maging kasama tayo ni Jesus Christ, na mag-rule in heaven. Kaya nga di ba si Satanas, angel siya. Wala siyang way para mag-rule in heaven kasi angel siya. So ang meron lang na may karapatan lang or may way lang para maging mag-rule in heaven kasama si Jesus Christ is yung mga flames of fire. Tayo yon. So yung mga angels, wala silang way para maging na mag-rule kasama ni Jesus Christ. Kaya nga 'di ba mayabang si Satanas. Kaya nga itinapon siya dito sa lupa, no? Si Satanas snake yung niya, 'di ba? Snake yung sinisimbolize niya yung snake. Dahil yung snake ang doon siya pumasok sa snake nung tinukso niya si Eva. Lagi tayong bumabalik kay Eva, no, tsaka kay Adan. Kasi doon tayo nagsimula na maging tao na magkaroon ng flesh. Simula nung ginawa ni Almighty Father si Adan at saka si Eva. So yung snake, nagsisimbolize nun kasalanan. Okay? Pero yung snake, matalino rin siya. Pero yung katalinuhan niya, cunning and sly. Sly siya. Kaya nga 'di ba sa Book of Revelation, wala naman talagang hayop na dragon. So ang hayop is ahas. Pero 'di ba yung ahas pag nagkaroon ng paa, tsaka nagkaroon ng pakpak, anong itsura nun? Dragon yun, 'di ba? So binabanggit yun sa Book of Revelation. So si Satan yun, yung dragon. Sa ibang beliefs, ang ginagawa nila is importante sa kanila yung dragon. So tayo bilang follower ni Christ, hindi sa atin importante yung dragon. Okay? Sinisimbolize nun si Satan. Kaya kung meron kayong paniniwala tungkol sa mga dragon, pero Christian ka, hindi ka na dapat naniniwala sa mga dragons or meron kang mga symbol na dragon sa bahay mo. Kasi yung dragon na yun, sinisimbolize nga nun, is si Satan. Nasa Book of
Revelation. Okay? At saka yung na nagkasala yung mga Egyptian, basahin natin sa Numbers chapter 21 verse 4. Short talk natin 'to. Basahin natin. They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom, but the people grew impatient on the way. They spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food." So nagreklamo yung mga Egyptian, bakit mo pa kami pinalis sa Egypt? Ito may pagkain namin miserable, wala kaming tinapay, wala kaming tubig. Binibigyan na sila ng pagkain ni Almighty Father, hindi pa rin sila grateful. Hindi sila thankful kay Almighty Father. Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people and many Israelites died. The people came to Moses and said, "We sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us." So Moses prayed to the people. The Lord said to Moses, "Make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live." So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. And then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived. So yung bronze snake dito, kinagat yung mga Israelites kasi nga nagreklamo sila, miserable daw yung food nila. So imbis na magpasalamat sila kay Almighty Father na hindi sila nagugutom, namimili pa sila ng pagkain, dadali na nga sila sa land of promise. Sa land with milk and honey. Doon na nga sila dadalhin. Mas magandang lugar. So, ang nangyari ngayon, kinagat sila ng mga ahas. So, nung kinagat silang ahas, wala silang way para magamutin yun, di ba? So, lumapit ngayon sila kay Moses. Kaya, nag-pray si Moses. Ang ginawa ni Almighty Father, inutusan niya si Moses na gumawa ng bronze snake. Ilagay yun sa pole. At tumingin doon ang mga tao na nakagat. Yung mga taong tumingin doon para na nakagat, mabubuhay. So, hindi yung bronze snake na staff na yon ang nakabuhay sa mga tao, kundi kikilalanin natin kung sino ang naging cause ng kasalanan natin. Kung bakit tayo nagkakaganto sa buhay natin ngayon, na nahihirapan tayo. Nahihirapan tayo dahil tayo makasalanan tayo. Aminin natin. So, ang utos ni Almighty Father, tumingin kayo sa pole ng bronze snake na ginawa ni Moses para buhay kayo. So tayo, ang gagawin natin, tingnan natin yung sarili natin, yung kasalanan natin. Para mabuhay tayo, aminin natin yung kasalanan natin, i-acknowledge natin na accountable tayo sa lahat ng ginagawa natin. That responsibility natin, yung mga effect nun. Para mabuhay tayo, i-acknowledge natin lahat. At ang gagawin natin, si Jesus Christ ang makakapag-save sa atin. Kasi mali ang pagkaka-interpret ng iba na, di ba, kwento ko na dati sa inyo na yung drugstore, meron silang, or yung medicine, yung mga doktor, yun ang kanilang, ito ang kanilang logo. Snake na nakapulupot sa isang pole. So, mali ang interpretation nila doon. Ang ibig sabihin na to, i-acknowledge natin yung kasalanan natin. So, yung dragon, snake yun na may paa at merong pakpak. Kaya hindi natin yung dapat nilalagay sa bahay natin, ganon.
Kasi nga, di ba meron isang race na gusto nila ang dragon. Ay, ano, napasok ko. Di ba may isang race na gusto nila ng dragon? Dahil ano daw yun? Nakakapagpaswerte. Yung swerte na yun, di hanggang dito lang sa lupa yun. Okay? Kasi gusto nyo ng kayamanan, di ba? So, dito tayo sa dragon. So, yung dragon, sino yun? Demonyo yun. Doon kayo lumalapit sa demonyo. Nailalayo kayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Sana maintindihan ninyo yon. Naniniwala pa sa mga pamahiin, ganon, or sa mga dapat may kainin kang ganito para lumakas ka. Hindi natin dapat kailangan kumain, nakakainin dapat natin para lumakas tayo is yung Word of God. Bread of life, Word of God to. Itong salita ni Almighty Father, dito tayo mabubuhay. Kaya nga, di ba si Moses, kasama niya si Almighty Father, 40 days and 40 nights, hindi siya nagutom. Yung mga Israelites, 40 years silang nasa desert. Nakalagay dito sa Bible, yung sandals ng mga Israelites, hindi man lang nasira. Hindi man lang naupod. Di ba lakad sila ng lakad ng 40 years? Pero hindi nasira yung mga gamit nila. So, milagro yun. Galing yung kay Almighty Father, hindi nakita ng mga Israelites na kasama na si Almighty Father. So, tayo rin ganon. Hindi natin nakikita si Almighty Father. Na yung kamay niya laging nasa atin, nakaantabay, nakabantay sa atin. Araw-araw. Ganun ang pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Walang makakagawa ng ganung pagmamahal, si Almighty Father lang. Kaya pagtiwalaan natin si Almighty Father. Lumapit tayo kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, ang way natin kay Almighty Father, siya ang only mediator. Wala nang iba. Minsan nga, di ba parang naiisip ko, si Almighty Father, laging sunod na sunod sa atin. Hindi ba napapagod si Almighty Father? Dahil yun sa pagmamahal niya. Gusto niya tayong masave. Gusto niya tayong makasama. Dahil create niya tayo. Dahil mahal niya tayo. Ganon ang magulang. Gusto ko, di ba gano'n na magulang, gusto ko makasama yung mga anak ko. Gano'n si Almighty Father. Parang minsan KFC, na nga si Almighty Father eh. Kulang sa pansin si Almighty Father. Kasi hindi natin siya pinapansin eh. Hindi tayo nagdadasal. Ano lang ang way ni Almighty Father para maalala natin siya in trials and tribulations. Inaalaw ni Almighty Father yun para maalala natin siya. Para lumapit tayo sa Kanya. Para malaman natin na powerful siya. Para pagtiwalaan natin siya. Kahit sumasama yung loob ni Almighty Father sa atin, yung pagmamahal niya nandun pa rin.
Hindi niya tayo i-deny pag lumapit tayo sa Kanya. Through Jesus Christ. Wala nang iba. Hindi tayo i-deny ni Almighty Father kung lalapit tayo kay Jesus. Kasi si Jesus ang mediator natin to our Almighty Father. Kaya nga, lahat ng ginagawa natin sa ngayon, papatawarin tayo ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ. Pero, darating din yung time na yung pag hindi ka nagtiwala kay Almighty Father, mayroon ding parusa yon. May hangganan. May hangganan yung buhay natin dito sa lupa. At may hangganan din yung mercy ni Almighty Father. Kasi at the last days, sa Judgment Day, yung mga taong hindi magtitiwala sa Kanya, eternal damnation yun. Yung mga tao pa lang na kinuha na ni Almighty Father, no, yung wala na, hindi na buhay dito sa lupa. Eternal damnation na, judgment agad sa kanila. Yung mga kinuha na ni Almighty Father, yung mga wala ng tao, hindi yung mga hindi ng taong buhay ngayon. Di ba nabasa natin? Judgment agad. Pero may isa pang judgment, no? Yung sa second coming of Jesus Christ, doon sa Book of Revelation, sa pinakadulo doon. So, lahat na yon, buong humanity na yon, simula pa kay Adan hanggang sa kadulo-dulohan ng history ng mundo na to. Kaya lagi tayong magpe-pray kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Kaya nga pinapanam ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na may hangganan ang lahat. Magkakaroon ng Judgment Day. Sa mga hindi sumusunod, sa mga pinag-uutos ni Almighty Father, sa mga taong hindi nagtitiwala sa Kanya. Kasi ang dami na ngang chance natin dito sa mundo, di ba? Araw-araw may chance tayo na piliin natin si Almighty Father. Araw-araw yun. At ang tao, maikli lang ang buhay natin sa mundo. Hanggang 120 years lang. So kahit maikli ang buhay natin dito sa mundo, araw-araw, i-choose natin si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Kasi yung mga sumusunod kay Almighty Father, kahit matagal na generation na, pagpapalain pa rin ni Almighty Father yon. Okay? Dito sa Deuteronomy chapter 5. Basahin natin sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 up to 10. You shall have no other gods before me. So yung mga nandito sa Ten Commandments or yung mga law sa Old Testament,
up to now, it still stands. Pero, compact na nga, ginawa na nga compact ni Almighty Father. Pero, kung ano yung sinabi niya dito sa Old Testament na ayaw niya, in-itemize lang niya para continuation yun sa New Testament or New Covenant. Yung mga law dito na ayaw ni Almighty Father, yung mga you shall have no other gods, yung mga sa Ten Commandments, continuation pa yun. Nandito na ngayon sa New Covenant. Pero ginawa na nga compact. So, ito, hanggang ngayon, ayaw ni Almighty Father ng may other gods before Him. Kasi hindi nagbabago si Almighty Father. Ito tuloy natin. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. So yung generation natin, pagpapalain ni Almighty Father yon. Kung mamahalin natin siya, yung mga anak ng mga anak natin, 1,000 generation yon. Pagpapalain ni Almighty Father sila. Pero kung hindi natin susundan or susundin ang si Almighty Father, punishment up to the fourth generation. Nagalit kay Almighty Father up to the fourth apo ng apo mo, hanggang ganon, hanggang fourth generation, yung punishment. Pero kung mamahalin naman natin si Almighty Father, 1,000 generations, ng mga apo ng apo ng apo ng apo, pagpapalain ni Almighty Father. Ganon ka-loving si Almighty Father. Si Almighty Father, kaya jealous God siya. Kasi, siya ang gumawa sa atin. Karapatan niya yon. Di ba kayo nanghingi kayo ng karapatan ninyo? Sa trabaho, gusto niyo kailangan ko ng karapatan. Sa trabaho, sa relasyon, ay karapatan ko yon. Sa society, karapatan namin yan. Si Almighty Father pa kaya, na Diyos natin ang hindi kailangan humingi ng karapatan niya? Karapatan niya to. Yung sinasabi itong, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on earth below, or in the waters, on the earth beneath, or in the waters below. Kasi itong mga image na to, sinasamba natin. Sinasamba. So, paano ba ang way ng pagsamba? Ba may mga may mga icon ka, ito pampaswerte sa akin to. Mga ganon. Baka meron kayo dyan mga pampaswerte. Malapit na mag-New Year. Ganon. Ginagawa niyong pampaswerte. So, ginagawa niyong Diyos yun. Maraming klase ang pwede natin gawing Diyos. Gawin natin Diyos ang pera. Gawin Diyos nyo yung asawa ninyo, yung anak niyo, ginagawa nyo yung Diyos. Ganon. Yung, ibig sabihin, inuuna natin yung mga anak natin o yung asawa natin kaysa kay Almighty Father. Mas sinusunod natin yung magulang natin, yung anak natin, yung asawa natin kaysa kay Almighty Father. Above all else, si Almighty Father dapat ang sundin natin. Ang sundin natin ang sinasabi niya. Halimbawa, yung sa trabaho mo, bakit ganyan ang ginagawa mo? Christian ka, hindi ka pwede maging Christian, hindi ka pwede mag-pray. O ang susundin mo ngayon yung trabaho mo kaysa kay Almighty Father. Sinasamba mo rin yung trabaho mo kasi mas inuuna mo yon, mas pinaprioritize mo yun, mas ginagawa mong importante. Gawin natin importante si Almighty Father kasi sa Kanya galing lahat. Yung blessings, sa Kanya galing lahat. Siya ang nagpapakain sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng oxygen, di ba? Hawak ni Almighty Father ang mundo.
Hanggang ngayon, hindi pa rin malaman ng science kung bakit hanggang 120 years lang ang buhay ng tao. Hindi masagot ng science yun. Yung theory of evolution na ginawa ni Charles Darwin, si Charles Darwin, hindi naman siya doktor. Umalis siya sa pag-aaral ng medicine, si Charles Darwin. Alam niyo ba yon? Kaya nga theory lang niya yun eh, yung galing sa monkey ang mga tao. At nakuha niya yung theory na yon, alam niyo kung bakit? Si Charles Darwin, meron siyang glutton club. Yung glutton club, lahat ng hayop kinakain niya. Kasi nga, kaya nga club yun eh. Club yun, marami sila. So, ang ginagawa nila ng glutton club, kaya nga glutton, kinakain nila lahat ng uri ng hayop. Kahit owl, puma, ng mga hayop na hindi kinakain ni Charles Darwin. Kaya nga, may glutton club siya. I-check nyo sa internet, malalaman ninyo na gano'n si Charles Darwin. So, kaya nga niya nalaman na doon galing ang mga, kunyari, akala, pinagtagpi-tagpi niya kasi nakita niya yung buto. Ay, itong buto ng monkey, kamukha ng buto ng tao. O yung buto ng monkey, kamukha ng ganon. Kasi nga, kakakain niya yon. Glutton Club nga siya, doon nga siya member eh. Nakikita niya yung component ng katawan ng tao kapareho ng katawan ng hayop. Kasi nga, kinakain niya yung mga hayop na simula sa maliit hanggang palaki, hanggang ibon, mga eagle, kinakain niya. Hindi lang exotic yun, kundi talaga mga hayop na hindi pwedeng kainin, kinakain talaga niya na yung mga nasa zoo, kinakain ni Charles Darwin. Kaya nga, na-theorize niya ang theory of evolution. Hindi siya doktor. Okay? Takot nga siya sa dugo eh. Yun nga lang, mahilig siyang kumain. Kaya yung mga hayop na kung ano-anong klaseng hayop, kinakain niya. So, naiintindihan na natin, ano? So, galing tayo kay Almighty Father. Itong Bible, ang testimony ng mga taong nauna sa atin na nagtiwala kay Almighty Father. So, basahin natin from Genesis up to the book of Revelation. Makikita natin na faithful si Almighty Father sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Hindi niya tayo iniwan. So, basahin natin, 2 Thessalonians tayo, chapter 1. Paul, Silas, and Timothy, to the church of the Thessalonians, in God our Father and the Lord Jesus Christ, grace and peace to you from God, the Father, and the Lord Jesus Christ. So, sulat ito ni Paul, sinali niya si Silas, tsaka si Timothy para sa mga Thessalonians, gaya ng 1 Thessalonians. Christians to, mga followers of Christ. Na si Paul ang nag-share ng Word of God sa kanila. So parang mga anak-anakan niya. Tinuturing niyang mga anak, children in Christ, ang mga taga-Thessalonians. Kaya iniingatan niya, ingat na ingat siya sa mga followers ng ni Christ dito. Check up niya kung anong pigagagawa, gano'n. Lagi siya nakabantay. So kahit malayo si Paul, nasa isip niya lagi ang mga taga-Thessalonians, pinagpipray niya. We ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing.
So sabi ni Paul daw, nagpapasalamat siya kay Almighty Father. Kasi, number one, yung faith ng mga taga-Thessalonians, they are growing more and more. At saka, yung love nila para sa isa't isa ay lumalakas. Kaya nagpapasalamat si Paul kay Almighty Father. Therefore, among God's churches, we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring. So, experience ng persecution ang mga Thessalonians. Kahit nakaka-experience sila ng persecution, panghusga, ng ibang mga may beliefs, kasi iba ang beliefs ng ibang tao dito sa Thessalonica. Minority pa noon ang mga Christians dito sa Thessalonica. Kaya nakaka-experience sila ng persecution, tsaka ng trials, sufferings. Pero kahit naka-experience sila, faithful pa rin sila kay Almighty Father. Lalong lumalakas ang pagmamahal nila kay Almighty Father at pati yung faith nila din. Nag-grow. Sabi ni Paul, all this is evidence that God's judgment is right, and as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering. Sabi ni Paul, worthy kayo dahil faithful kayo kay Almighty Father. Worthy kayo na makasama siya sa kanyang kingdom in heaven. God is just. Ano yung God is just? Nagbibigay si God ng justice. God will avenge for His people. We don't have to do anything. Wala tayong dapat gawin kundi ang mag-pray at magtiwala kay Almighty Father. Kasi si Almighty Father ay magtatanggol sa atin. Hindi niya tayo pababayaan dahil anak niya tayo. So simula pa nang nagawa ang mundo to, hindi na niya pinabayaan yung mga nauna sa atin. So hanggang ngayon, hindi niya tayo pababayaan. Hanggang sa future, hindi niya tayo pababayaan yung mga anak natin. Kung hindi pa darating si Jesus Christ dito sa second coming niya. God is just. He will pay back trouble to those who trouble you, and give relief to you who are troubled, and to us as well. So kung nakaka-experience tayo, kasi tayo rin to, no? Sulat to ni Paul sa mga Thessalonians, pero para na rin sa atin to, dahil follower tayo ni Christ. So kung may na-experience tayong persecution or troubles, lapit tayo kay Almighty Father. Hindi para sabihin na, Lord, pinapersecute niya ako, inaaway niya ako, puksain niyo sila. Lipulin niyo po yung mga nang-aaway sa akin. Hindi ganon. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Kung ganon ka, hindi ka anak ni Almighty Father. Kung sasabihin mo, Lord, puksain niyo po yung mga kalaban ko, lipulin niyo po sila. Hindi ka anak ni Almighty Father kung ganon ka. Kasi, ang gusto ni Almighty Father is mapagmahal tayo sa kapwa tayo, mapagkumbaba pa rin tayo. Na kahit na inaaway tayo, ibibigay natin kay Almighty Father yon. Lahat ng heartaches and pains natin, yung sufferings natin, i-offer natin lahat kay Almighty Father. Siya ang gagawa ng paraan para mapacify tayo, para magkaroon tayo ng peace of mind. Siya ang gagawa ng lahat kasi He cares for us, because He loves us. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. Yung mga nagpa-persecute sa atin, yung mga nang-aaway sa atin, yung mga nagbubuli sa atin, hindi naman yun na yung mga tao mismo, kundi demonic possession yun. Kasi, yung tao, bakit ka mga away ng ibang tao? Bakit ka mambubuli ng ibang tao kung hindi ka demon possessed?
Kaya nga dito sabi, sa pagdating ni Jesus Christ, yung avenge ni Almighty Father, yung revenge niya para sa atin, marireveal yun sa pagdating ni Jesus Christ. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. So may punishment. Kahit mapagmahal si Almighty Father, may hangganan ang lahat. Sa ngayon, hindi ko nakikita or hindi ko nakaringgan na itinuturo na nagpapunish si Almighty Father sa mga denomination. Hindi ko naririnig. Ang sinasabi ng mga leaders is mapagmahal si Almighty Father, iingatan niya tayo, pagpapalain niya tayo. Oo, totoo yun. Pagpapalain niya tayo, iingatan niya tayo, mamahalin niya tayo, i-bless niya tayo. Pero, kung hindi mo naman sinusunod si Almighty Father, kahit follower ka na ni Christ, hindi mo pa rin ino-obey yung sinasabi ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, may punishment yon. Halimbawa, sasabihin mo, follower ka na ni Christ, pero nagsisinungaling ka pa rin. So, sinang Father of all lies? Hindi si Almighty Father ang tatay mo. Hindi mo yung tatay mo kung nagsisinungaling ka pa din. Kung gumagawa ka ng adultery, sasabihin mo follower ka ni Christ, pero nag-adultery ka or fornication, follower ka ba ni Christ? Hindi. Hindi ka follower ni Christ. Kahit sabihin mong Christian ka, hindi ka follower ni Christ. Sinasabi mo lang na follower ka ni Christ, pero yung gawa, hindi. So, dapat hindi lang lip service. Hindi lang sa bibig natin nang gagaling yung salitang Christian ako, kundi pati sa gawa natin. Dahil si Almighty Father, nakikita niya yung puso natin, yung ginagawa natin. Walang natatago sa Kanya. Kung nang chichismis ka pa din, follower ka ba ni Christ? Hindi ka follower kasi ayaw ni Almighty Father nang slandering, nang nag-slander ng mga tao, or nagko-cause ng division. Halimbawa, leader ka ng organization ninyo, tapos nagkaroon ng away-away, nagkaroon ng rift, or tapos nahiwalay kayo ng denomination, nagbuha ka ng sarili mo denomination, tapos may kaaway mo yung may ganon. Kaaway nila yung ibang congregation. Alam niyo ba yan? Ha? Alam ko, aware kayo doon na saan ma-attend yan. Ay, mas maganda sa congregation namin. Or mas maganda sa denomination namin. Kasi yung denomination namin, yung leader namin noon, na-aksidente yon. Tapos, buti hindi namatay, nabuhay siya. O yun, naging leader namin ngayon. Gumawa siya ng sarili niyang denomination. Ngayon, mayaman na yung leader namin. Isa na kami ngayon sa pinakamayamang congregation o ang yaman ng leader ninyo, di ba? Hindi ganon. Hindi kayamanan dito sa lupa ang ini-establish ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Ang kayamanan na ini-establish dito, na ini-establish ni Jesus Christ, is kayamanan in heaven. Kaya yung mga siksik-liglig at umaapaw, pagpapalain kayo, hindi kayo dito sa lupa pagpapalain, sa heaven. At saka yung siksik-liglig at umaapaw, double-edged yun. Okay? Pag may ginawa ka sa kapwa-tao mo, siksik-liglig at umaapaw, ang babalik sa'yo. So, basahin niyo mabuti yung verse na yon. Kaya may punishment lahat ng ginagawa natin. Lahat ng actions natin, may kaukulang effect yon. Kaya yung mga hindi sumusunod kay Almighty Father sa word niya, sa gospel of Jesus Christ, eternal damnation yon.
tuloy natin, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. So kung may nag-aaway-away, mayroong magkalaban na na denomination or congregation, may magkalaban sister, dito ka na umattend, mas magaling dito sa amin. Wag ganon, ha? Hindi ganon si Jesus Christ. Kasalanan yun yung ginagawa niyong ganon. Simpleng ganon lang. Kasalanan na yun. They will be punished with everlasting destruction. Everlasting yun. Verse 10, on the day He comes to be glorified in His holy people and to be marveled at among all those who have believed. And this includes you because you believed our testimony to you. So lahat tayo, kasi itong Thessalonians, Book of Thessalonians, First Thessalonians, and saka Second Thessalonians, para to sa mga followers of Christ, yung mga sinusulat ni Paul dito. Except yung Hebrews, in-encourage niya yung mga Hebrew or yung mga Jew na magtiwala kay Jesus Christ. Ito nga book of First Thessalonians, Second Thessalonians, pati yung Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, lahat ng yun, para sa mga followers of Christ yun. Tuloy natin. With this in mind, we constantly pray for you that our God may make you worthy of His calling and that by His power He may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith. We pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in Him according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. So si Paul, lagi siya nagpe-pray kay Almighty Father para sa mga followers of Christ na maging faithful. Para mabuhay ng payapa kay Almighty Father, tsaka para nang sa ganun mag-glorify ang pangalan ni Jesus Christ. So, pag binabanggit ni Paul si Almighty Father, binabanggit niya si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father, pati yung Holy Spirit, isa ang hangarin. Kaya, 3-in-1 sila. Okay? Kasi isa lang ang goal nila. Isa sila ng puso. Ngayon, kung follower tayo ni Christ, dapat yung puso natin naka-inline din kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, tsaka sa Holy Spirit. Kasi, pag yung mga taong hindi nagtitiwala kay Almighty Father, or kahit Christian ka na pero gumagawa ka pa rin ng ayaw ni Almighty Father, yung punishment doon napaka-severe. Eternal damnation. At di ba pag nagkakasala pa rin tayo, kasali rin doon ng ano ba yung mga kasalanan ulit? Banggitin natin. Evil thoughts, sexual immorality, theft. Maraming klaseng theft, no? Yung intellectual property yun, yung ginagaya mo or ginagamit mo yung property na hindi naman ikaw nakaisip, or yung or material possessions, pwedeng nakawin, ganon. Or identity, yung maraming klase. Yung murder.
Marami ring klase ito. Murder, kahit buhay pa, pinapatay mo na sa isip mo. Kasalanan din yun. Adultery, fornication, homosexuality, men who have sex with men, greediness, swapang ka, coveting, nagnanais ng hindi sa'yo, wickedness, deceit, panloloko, sensuality, envy, inggit, slander, paninirang puri, pride, yung ego, foolishness, impurity, idolatry, sorcery, enmity, strife, gumagawa ng pagkababaha-bahagi or dissension, inggit, fits of anger, rivalry, nakikipagkompetensya ka, drunkenness, naglalasing-lasing ka, swindler, orgies, lovers of self, lovers of money, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, traitor ka, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Kunyari, godly ka, pero yung power ni Almighty Father dinideny mo. Pakitang tao. Kaya, pinagsasabihan tayo dito ni Paul na magtiwala kay Almighty Father at iwasan natin yung mga kasalanan, maging faithful tayo kay Almighty Father para sa pagdating ni Jesus Christ, na makasama natin siya at ipaglalaban tayo ni Almighty Father sa lahat ng mga nagpa-persecute sa atin. Dito na tayo sa chapter 2, no? Concerning the coming of our, 2 Thessalonians, chapter 2, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, we ask you, brothers and sisters, not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us, whether by prophecy or by word or mouth or by letter, asserting that the day of the Lord has already come. Sabi dito ni Paul sa chapter 2 ng 2 Thessalonians, huwag tayong matakot o mag-alala, no? Sa pagdating ni Jesus Christ. Kasi si Paul, sinishare niya rin na darating ulit si Jesus Christ, magkakaroon din ng second coming. So, meron gifts of wisdom and knowledge si Paul. Kasi pinaalala sa kanya ni Almighty Father yung nasa Isaiah, yung mga prophecy sa Isaiah. At saka, corroborate din to, itong sinasabi ni Paul, sa Book of Revelation, yung second coming ni Jesus Christ. Kasi kaya rin, baka hindi nagtataka kayo, ano may second coming? Yung first coming kasi ni Jesus Christ is yung pinanganak siya dito sa mundo na to. Yun ang una, siya tumapak dito sa lupa. Yung pumili siya ng apostles niya, tapos ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Ngayon, di ba umakyat na siya sa heaven, kasama ang katawan niya, umakyat siya sa heaven. Ngayon, darating ang time na bababa ulit siya from heaven.
Yun naman, yung time ng judgment. Kaya second coming. Yun ang judgment. Doon na magkakaalaman. Ngayon, ituloy natin, ano? Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. So may nagtuturo dito, may nagtuturo sa mga taga-Thessalonians na dumating na raw ulit si Jesus Christ. Sabi ni Paul, huwag kayong mag-alala. Hindi pa dating si Jesus Christ. Hanggat hindi pa nare-reveal yung man doomed to destruction or yung man of perdition. Sino ba yung sinasabing man doomed to destruction dito? Yung man doomed to destruction na binabanggit dito ni Paul is ito yung Antichrist. Yun yung man of evil. Tao siya, okay? Itong man of perdition or man of evil or man doomed to destruction, tao siya. Pero, ayaw niya kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Salungat yung isip niya kasi ang nagko-control sa kanya, ang devil. Okay? Kaya, bago pa man darating si Jesus Christ, marireveal na kung sino yung man of perdition na yun, or man doomed for destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. So itong Antichrist na to, itong magpapanggap, nag-Diyos siya, magpapanggap na siya ang savior ng mundo na to. Pag dumating na yung peke na to, ibig sabihin nun, malapit nang dumating si Jesus Christ. Hindi pa lang nare-reveal, tapusin natin, no? Basahin natin. Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things? So sabi ni Paul, nung kasama niyo ako, di ba, sinasabi ko na sa inyo, na may darating na Antichrist or man of perdition or man of lawlessness or man of evil. And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. So hindi pa nare-reveal kung sino yung peke, okay? Na tao na to, na magpapanggap na savior. May proper time na mare-reveal yon. Nagtatago pa lang. Hindi pa nailalabas sa atin yung tao na yon. Hindi natin alam kung yung tao na yon is lalabas in our lifetime or sa mga anak ng anak, kasi hindi pa alam kasi hindi nga pinapaalam ni Almighty Father kung kailan bababa si Jesus Christ dito. So isa sa mga signs is darating yung Antichrist muna. Pero bago dumating tong Antichrist, bago ma-reveal yung Antichrist, antayin muna natin yung dalawang olive tree. Dalawang prophet yon na binabanggit sa Book of Revelation. Dalawang tao na maraming pinagdaanan sa buhay at naging faithful pa rin kay Almighty Father. Yun yung dalawang olive tree na yon, na anointed by God yon, na prophet yon. So, ang pag dumating na yung dalawang tao na yon, mag-ready na tayo. Aantayin pa ba ninyo na darating dalawang tao na yon?
Hindi natin alam ang bukas kung nandito pa tayo sa mundo, yung length ng buhay natin. Kaya ngayon pa lang, kay Jesus Christ na tayo. Huwag na natin antayin yung dalawang olive tree. Pero darating yung dalawang tao na yon. Okay? Kasi nakasulat yun sa Old Testament. Yung dalawang tao na yan na olive tree, anointed by God. Tapos nakasulat din sa Book of Revelation. So pagkatapos dumating yon, darating na ngayon itong man of evil. And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. So, meron na ngayong, di ba napansin ninyo sa school, pinagbabawal na yung magpe-pray ka, ganun, magbabasa ka ng Bible or mag-share ka ng Word of God, nagagalit yung mga tao. Pero pag tungkol sa mga kalayawan sa buhay, tungkol sa mga malalaswa, okay sa internet, okay sa tao, pero pag tungkol kay Almighty Father, ang daming na-offend. So, yung evil ng mundo na to, nagwo-work na, no? The secret power of lawlessness is already at work. Kahit same gender, pwede nang ikasal. Dahil ayaw ni Almighty Father nung ganon. Pero yung mga taong gumagawa ng ganon, hindi natin sila i-judge. Si Almighty Father, si Jesus Christ, ang ibigay natin lahat kay Jesus Christ, yung mga ganon na mga law. Okay? Hindi natin dapat awayin yung mga homosexuals, hindi natin dapat sila awayin. Mahalin natin sila. Yung mga hindi follower ni Christ, mahalin natin. Kahit lalo na yung mga follower ni Christ. So gumagawa na rin, no? Yung lawlessness, at work na. Diba sa kalye, sa ibang bansa na nakikita ko, naguhubad yung mga babae sa kalye. Tapos, feminism daw yun. Mga feminists sila. So, gumagawa na talaga. Secret power of evil. Nag-uumpisa na. Hindi pa lang nare-reveal yung Antichrist, kung sino. Pero kaya nagiging law yung mga ganun na mga dahil may naglalabi. Kaya nagkakaroon ng law na ganun, no? Alam niyo yung lobbying, no? May lumalapit na isang mayamang tao sa isang sa Congress, yung mga gumagawa ng law sa politics. May isang mayamang tao, naglalabi siya, magsusuporta siya, magbibigay siya ng pera para sa election or para sa party, para isulong or napunta na sa law. Napunta tayo sa politics. Para isulong yung ganong law. Ituloy natin, For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. So may nag-hold back pa dun sa Antichrist sa ngayon.
Kasi hindi pa niya oras. Pero pag na-reveal na siya, i-overthrow siya ni Jesus Christ. He will be destroyed. Salita lang ni Almighty Father at ni Jesus Christ, breath of His mouth, yun lang, mapapatay na yung Antichrist. Baka sabihin niyo, bakit inaalaw pa na magkaroon ng Antichrist? Pwede naman palang patayin agad ng breath of His mouth, breath of Jesus' mouth, yung Antichrist na yun na ma-destroy agad siya. Bakit antayin pa natin na dumating? Magtataka kayo, no? Or nagtatanong ba kayo? Kasi, tayong mga tao mismo, makasalanan tayo. Ngayon pa lang, hindi tayo sumusunod kay Almighty Father. Hinahayaan nating lumakas ang devil. Hinahayaan nating gawing Diyos ang pera, ang sarili natin. Ang mga material things, ginagawa natin Diyos. Ang sarili natin, ginagawa natin Diyos. Kaya inaalaw ni Almighty Father yon para malaman natin kung sino ang totoong Diyos. Para malaman natin na powerful si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Para maparusahan ang mga tao na ayaw sumunod kay Almighty Father. Gaya ng nangyari sa mga Israelites na kinagat ng ahas. Hanggat hindi nila ina-acknowledge na makasalanan sila at pinili nila ang ahas kaysa sa kay Almighty Father, hindi sila masisave. Ganon din tayo. Piliin natin si Jesus Christ at si Almighty Father. Dahil darating ang panahon na to. Kung hindi man ngayon, sa future, sa mga anak natin, sa mga anak ng anak natin. Dahil hindi natin alam kung kailan ang oras. Kaya laging handa tayo. The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie, and all the ways that wickedness deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. So yung pagdating ng Antichrist, no? Yung gawain niya, puro kasinungalingan. May mga iti-twist siya na katama. Yung mga mali, ginagawa niyang tama. Tapos yung tama, ginagawa niyang mali. Gaya nung pagmamahal sa kapwa-tao natin, sasabihin, hindi niyo minamahal yung mga bakit ganyan ang law na yan? Hindi niyo minamahal yung mga homosexual, sasabihin, no? Hindi nyo minamahal yung mga homosexuals, kaya dapat bigyan natin sila ng law na may karapatan din sila. Ganon. Mahal natin ang mga homosexual. Sino nagsabing hindi natin mahal? Kaya nga sinashare natin ang Word of God. Mga homosexuals, kasi mahal natin sila. Kaya sinashare natin ang Word of God, yung gumagawa ng adultery, kasi mahal natin sila. Sinasabi natin kung ano ang gusto ni Almighty Father. At ipagpe-pray natin na sana makinig sila. At hindi natin sila ginajudge.
Pati kasi yung baka maging tanggapin na ng society yung pedophilia. Kasi nangyayari na yun ano, sa movies pa lang at saka sa mga articles over the internet. Gusto lang gawing legal ang pedophilia. Pati 'di ba yung ngayon ano, yung abortion 'di ba legal sa ibang bansa? Gusto ba ni Almighty Father nun? Ayaw ni Almighty Father nun kasi ayaw nga niya ng fornication tsaka ng adultery eh. So nagiging tama ngayon yung law na yon na abortion. Nagiging tama sa paningin ng tao. Kasi may rights daw sila, rights namin to. So nagdati-twist ang mali at yung tama nababaliktad na. Ganun ang ginagawa ni Satan. Pati yung ituturo mo sa internet no, kung paano yayaman, ganito, paano yumaman tayo. Ah, hindi masama yon. Pero kung nakakasakit ka na ng kapwa-tao at yun ang fino-focus mo, ayaw ni Almighty Father ng ganon. So, ganun yung gawa ng demonyo, ni Satan. Puro kasinungalingan. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie. So, sometimes, itong internet, ginagawang medium ni Satan para magpalaganap ng kasinungalingan. Di ba na-alter na yung mga pictures ng mga tao? Para mag-break ng havoc, magkaroon ng kaguluhan. Pinag-aaway-away ang mga bansa para magpatayan. Pinag-aaway-away ang mga bansa para magkaroon ng power. Para makontrol ang isang bansa. Dito sa Philippines, hindi na magkakaroon ng war dito. Alam niyo ba? Hindi na magkakaroon ng war dito. Hawak na tayo. Hawak na ang Philippines. Kaya hindi magkakaroon ng war ang Philippines. Ang mga nagkakaroon na ng war, yung mga bansa na hindi kayang hawakan ng isang organisasyon ng mga country.
Kaya nagkakaroon ng patayan, ganon. Kasi, kaya nagkakaroon ng war, kasi greediness. Greedy nga ang tao kasi. Hindi tayo ma-kontento. At yung Antichrist natutuwa sa war, sinusuportahan niya ang war. Ang Antichrist, sinusuportahan niya. Dahil, yung Antichrist, siya ang mabe-benefit doon pag nagkaroon ng war. Ayaw ni Almighty Father na nag-aaway-away tayo. Ang gusto ni Almighty Father, ipalaganap natin yung salita niya. Pero nga, busy tayo sa pagiging swapang natin. Kinakalimutan natin siya. Iniiba natin ang istorya ng mundo. Tiyatanggal natin si Almighty Father sa equation, sa buhay natin. Kaya darating ang panahon, yung judgment, yung second coming ni Jesus Christ. Mapaparusahan yung mga hindi naniwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Yung mga evil, mga wicked people. Yung mga patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kahit sabihin mo na follower ka ni Christ or Christian ka, kung patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan, sa tingin mo matutuwa si Almighty Father sa'yo or sa atin? Hindi sa atin matutuwa. Tuloy natin, no? Verse 13. Balik tayo sa 12. So that all will be condemned who have not believed the truth, but have delighted in wickedness, or they enjoyed doing evil. So may mga tao nag-enjoy sila gawin yung kasalanan, maging wicked. Nag-enjoy sa fornication, nag-enjoy sa pedophilia, nag-enjoy sa adultery, nag-enjoy makipagchismisan, nag-enjoy na manira ng tao, nag-enjoy na magkaroon ng dissension, nag-enjoy na magkaroon ng inggitan. Nag-enjoy na hindi gawin ang pinapagawa sa atin ni Almighty Father. Nag-enjoy sa kasalanan. Mako-condemn tayo kung ganon. Nag-enjoy tayong gumawa ng kasalanan. Verse 13. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. Sabi ni Paul, nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Mahal kayo ni Jesus Christ, siya ni God, kasi kayo ang pinili para maging first fruits, para ma-save. Dahil nagtitiwala kayo at naniniwala kayo sa katotohanan. So magtiwala tayo at maniwala tayo sa katotohanan at gawin natin ang katotohanan. Ano ba ang ibig sabihin ng first fruits? Ang isang puno, di ba pag namunga siya, yung unang bunga niya maganda, no?
Yung mga firstborn or unang panganay na anak, healthy yon kumpara sa mga pangalawang anak, kumpara sa pangatlong anak, healthy yung panganay na anak. Alam niyo yun, na yung panganay na anak ng isang babae, healthy siya kasi yung nutrients ng katawan ng babae, lahat, since wala pa siyang anak, intact pa yung nutrients ng katawan niya. So, pag nanganak siya, ng unang anak niya, lahat ng nutrients na nasa katawan niya na napupunta sa panganay na anak kasi unang anak niya yon. Pero, siyempre, pag nagkaroon ng pangalawang anak yung babae, di ba, iba na ang itsura. Iba na ang pag pangalawang anak na, pag nanganak na siya ng pangalawa, no? Hindi na kompleto yung nutrients na maibibigay niya doon sa pangalawa niyang anak. Hanggang sa pangatlo, ganun, iba na ng paiba hanggang nababawasan yung nutrients. Kasi nga, yung firstborn, doon yung complete ang nutrients, yung maganda yung bunga. Kaya sinasabing, God chose you as first fruits. So kahit sa ani, yung pag nagtanim ka, yung unang ani mo maganda, di ba? So yung pangalawang ani, yung puno namin dito ng mangga, medyo matanda. Kaya yung bunga niya maliit na. Pero nung bata pa siya, malaki ang bunga niya. Nung matanda na siya, lumiit na yung bunga niya. So ganun ang ibig sabihin ng first fruits. Mas maganda yung unang bunga. Kaya nga tayo, bilang followers ni Christ, God chose us as first fruits. Kasi, ibig sabihin nun, maganda ang, natin, ang kumpleto tayo. Spiritually speaking, kumpleto tayo. So kahit pangalawang anak tayo o pangatlong anak tayo ng magulang natin, first fruit pa rin ang tawag sa atin ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Di ba si Judah, hindi naman siya ang firstborn? Di ba si Jacob, hindi naman siya ang firstborn? Pero si Jacob pa rin ang pinili ni Almighty Father, di ba? At saka si Judah pa rin ang pinili ni Almighty Father na maging doon manggaling ang lineage ni Jesus Christ. Kasi di ba sa family nyo, pag sinabing, ay panganay ito, favorite, yung ate ko favorite. Favorite ng lola ko, yung ate ko. So tanggap natin yan, Pero kay Almighty Father, lahat tayo, first fruits, lahat tayo, favorite niya. Mahal niya tayong lahat. Kaya, mag-share tayo ng glory ni Jesus Christ. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. So sabi ni Paul dito, maging faithful tayo. At panghawakan natin yung mga sinasabi ni Paul na galing sa Holy Spirit. Sa pamamagitan ng testimony ng mga kapwa Christians natin, or sa pamamagitan ng letters, which is itong Bible nga, 'di ba? Yung may testimony, yung mga brothers and sisters natin kung paano sila pinagpapala ni Almighty Father.
So, panghawakan natin yung mga pagpapala na kinukwento ng mga brothers and sisters natin sa faithfulness ni Almighty Father. Pinapatunayan kasi ng testimony ng mga brothers and sisters natin yung na faithful si God sa buhay nila. So, kung faithful si God sa buhay nila, ganon din si Jesus Christ tsaka si Almighty Father sa atin. Kaya, kahit na dito sa Bible, makikita natin testimony ng mga tao dito. May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and by His grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and work. So, pinagpipray dito ni Paul, no, na pagpalain tayo lagi ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Iko-comfort niya tayo sa lahat ng oras at palalakasin niya tayo. At isipin lagi natin si Jesus Christ, yung pagmamahal niya sa atin na laging nakabantay, pati si Almighty Father. Hindi nila tayo iniiwan. At pinapatawad din na tayo sa mga kasalanan natin. Hindi pa tayo ngayon perfect. Hindi pa rin ako perfect. Nagkakasala pa rin ako. Pero hihingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Sa lahat dahil mahal tayo ni Almighty Father. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo ibebetray. Faithful si Almighty Father sa atin sa lahat ng oras. Pati si Jesus Christ, yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Yung pagbibigay niya ng buhay para sa atin. Na masave tayo. At makasama siya. Sino bang tao ang gagawa ng gano'n, no? Si brother ko, kaya gusto ko masave tong brother ko. Ibibigay ko yung buhay ko para makasama ko siya in heaven, kasama ko magro-rule. Si Jesus Christ, hindi siya selfish, no? Kasi kung selfish si Jesus Christ, sabi, bakit gusto kong isasama tong mga tao na to? Gusto ko ako lang ang mag-rule. Bakit isasama ko pa itong mga tao na to? Makakasalanan to. Hindi ganoon si Jesus Christ. Mapagmahal si Jesus Christ. Gusto niya tayong makasama, mag-rule kasama niya. Samantalang kung tayo, no, na tayo, natural tayong tayo, ba't sasama ko pa yan? Ako na lang. Swapang ang tao. Bakit isasama ko pa yan? Ako na lang ang sa akin ito na lang nabigay. Sorry, ako na to. Ganun tayo ng mga tao. Pero si Jesus Christ hindi. Kaya nga siya ang pattern natin eh. Siya ang pinadala ni Almighty Father para sundan natin ang yapak ni Jesus Christ. Napaka-unselfish ni Jesus Christ. Yung sacrifice niya on the cross. Yung sacrifice niya na makasama yung mga tao. Sakripisyo na kaya yun. May makasama ka lang na tao na makukulit, no? Anong kukulit ng mga taong to? Nakaka-stress. Hindi gano'n si Jesus Christ. Napaka-patient niya sa mga disciples niya. Si Judas na lang kasama niya. Si Judas, tinatay. Kunyari pa tong si Judas, plastic lang tong si Judas eh. Hindi ganun, hindi gina-judge ni Jesus Christ si Judas. Napaka-loving. Jesus Christ, saka ni Almighty Father. Minarespeto nila tayo. Pero tayo hindi natin nirespeto si Almighty Father at si Jesus Christ. Pero tayo nirespeto ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Dahil hinahayaan nila tayo na mag-decide para sa atin na sila ang piliin.
napaka-unselfish, napaka-giving, loving, amazing and awesome, our Almighty Father, our God. So, sino pa bang pipiliin natin? Wala tayong dapat ibang piliin. Si Almighty Father, si Jesus Christ. Sa kanila tayo makakakuha ng contentment, ng true love, true caring, real peace of mind, our home in heaven with them. Maraming salamat sa pakikinig, no? Lagi tayo magpe-pray kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Hingin natin kay Almighty Father yung gifts of the Holy Spirit, no? Hanggang ngayon, nagbibigay si Almighty Father ng gifts. Hanggang ngayon, hindi nagbabago si Almighty Father. Hanggang ngayon, nakikipag-usap pa rin siya sa atin through the Holy Spirit. Mag-pray tayo din kay Jesus Christ. Dahil siya ang mediator natin. Pag nag-pray tayo kay Jesus Christ, nag-pray na rin tayo kay Almighty Father. Kasi siya ang mediator natin. Iisa sila ng hangarin. Maraming salamat sa pakikinig, no? Mahal na mahal tayo lahat ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Hingin natin lagi ang gabay ng Holy Spirit sa atin para lalong lumakas ang faith natin at hilingin natin yung mga gifts. Ibibigay ni Almighty Father yun. Hindi sila swapang. Thank you, and God loves us all so much.